yung panunungkulan ni Pangulong Duterte ay isinusuka na ng mamamayan. Kaya may tendency po sila na hanapan niya ng butas si BP Sara eh. Yan na yung plano nila. Nakita sinasabi nyo mancha para sa inyo kasi hindi nyo mabura eh. Mancha para sa inyo kasi kahit na anong gawin yung paninira, wala naniniwala sa inyo. Risa Ontiveros, na yung panunungkulan ni Pangulong Duterte ay isinusuka na ng mamamayan. Yung panunungkulan ni, kasi kung basura, kung kalat, kung mancha ang tingin mo, dapat ayaw siya ng mamamayan, di ba? Yung mga proyekto niya, yung mga sinasabi niya, kasi sa pananaw nila, pinakabulok si Duterte na namuno eh. Okay. So, kung pinakabulok na pinuno si Duterte, dapat madali lang siyang mabura, 'di ba? Bibigyan kita ng halimbawa. Si Pinoy, hindi namin problema si Pinoy. Hindi namin kinakailangang siraan si Pinoy. Hindi namin siya kinakailangang hindi matanggal-tanggal yung unang taon pa lang ni Pangulong Duterte, nakalimutan na lahat si Pinoy. Alam niyo yun? Okay. Kung bakit hindi makalimut-limutan, nahirapan sila eh. Tapos, very real danger daw na si BP Sara hanggat may power. Kaya may tendency po sila na hanapan niya ng butas si BP Sara eh. Yan na yung plano nila. Nakita nyo? Ano ba yung sinasabi nilang power ni BP Sara? Vice President. Hanggat Vice President si BP Sara, napakalaki raw ng chance na muling makabalik sa power ang Duterte. Yun po ang ayaw nila, yung makabalik. Pero bakit sila gigil na gigil dun sa power ni BP Sara? Kaya po, napakatindi pong labanan nitong 2025 kasi talagang mukhang may balak sila na i-impeach si BP Sara. Kasi pag medyo mahina yung utak, nasasabi niya yung mga hindi niya dapat sabihin. Hanggat nasa power si BP Sara, malaking-malaki yung tsansa na makabalik sa power yung Duterte. Yun daw ang real danger. Alam nyo, si Pinoy at yung Aquino at Dilawan comeback, naganap ba yan sa panahon ni Duterte? Kinatakutan ba namin? Nung nanunungkulan ba si Pangulong Duterte, kinatakutan namin na maaring makabalik yung mga Dilawan? Wala na po, durug-durug na kayo. Pero hindi dahil siniraan namin kayo. Naranasan natin yan, yung panunungkulan ni Duterte. Hindi namin kinakailangan siraan si Pinoy. Hindi namin kinakailangan siraan yung mga Dilawan. Ang ginawa lang namin, naglingkod. Napakita ni Pangulong Duterte, nakakaiba siya sa lahat. Sa lahat ng mga naunang Pangulo ng Pilipinas, kakaiba siya. No? Kaya hindi mawala-wala, sinasabi nyo mancha para sa inyo kasi hindi nyo mabura eh. Mancha para sa inyo kasi kahit na anong gawin yung paninira, wala naniniwala sa inyo. Kaya gagawin ninyo ngayon, gagawin nyo yung lahat para hindi makabalik ang Duterte. Gagawin nyo yung lahat para mawala sa kapangyarihan si BP Sara. Akala nyo ba yun? Okay. Ang point, dapat pinapayuhan nyo si Pangulong Marcos, madali lang naman pong makalimutan ng tao yung, biruin nyo, lahat ngayon lahat ng politiko ngayon kakampi na ni Marcos. Lahat ng oligarko kakampi na ng Marcos. O ano pa kinatatakot nyo? Lahat ng kapangyarihan nasa inyo na, lahat ng power
ay kapangyarihan, nasa inyo. Lahat ng kayamanan, nasa inyo na. Ano kinatatakot nyo sa mga Duterte? Nakakatakot kasi na hindi pa rin ninyo makuha yung suporta ng mamamayan. Bakit hindi nyo makuha yung suporta ng mamamayan? Naranasan nila yung pamumuno ng Duterte. Hinahanap-hanap namin yung pamumuno ng isang Duterte. Kaya gusto naming magbalik muli yung pamumuno ng mga Duterte. Kasi lahat ginagawa nyo na sa totoo lang. Binalik nyo lahat ng mga investigasyon na to. Yung Pogo, alam natin kung saan ang sentro niyan. Duterte ang sentro niyan. Di ba? Nagtataka kami. Palagay nyo nang tama kayo na involve yung Michael Yang. O anong koneksyon ni Duterte dun? Kayo na rin nga nagsasabi, dati. Noto Dutertes. Madali naman akong kausap eh. Noto Dutertes ka pa rin. Yun yung problema nyo eh. Nasa power kayo noon eh. Si Pinoy naging presidente ng Pilipinas. Wala po kaming matandaan na magandang ginawa ninyo. Nung panahon ni Pinoy. Thank you very much kay Cardon Sungkit. Sakim sa kapangyarihan at pera kasi. Boss Buzz, nagkakaroon kasi ng standard ang mamamayan simula ng manungkulan ng Presidente Digong. Tama, di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, naranasan, alam nyo before Digong, marami sa inyo, mga tao na before Digong. Tao na kayo nung panahon ni Pinoy, tao na kayo before si Pinoy, si Gloria, tao na siguro rin kayo before si Erap, no? Marami nanonood dito, may edad eh. Mga tao na tayo before, di ba? Alam na natin. Ano sa atin ng mga presidente noon? Na-excite lang tayo, election, sino yung unang sona, pakikinggan natin ng konti. Marami sa inyo, wala talagang interes sa politika, no? Pagkatapos ng eleksyon, na-declare na yung panalo, back to ano na tayo? Back to work, back to normal. Tapos na yung kasiyahang dinulot, parang piyesta yung ano eh. Yang halalan, parang piyesta eh. May mga palabas, may mga artista, no? Pero never po tayong naapektuhan. Wala po tayong inasahan sa mga naunang pangulo. Hanggang sa nakilala natin si Duterte. Magtapatan tayo. Ngayon lang tayo nakaranas ng pangulo na kayang patahimikin yung magulong lugar na natin. Yung lugar natin ang punong-puno na ng mga adiksyonist. Napatahimik. Teka. Kaya, yung sinasabi mong mantsa, yung sinasabi mong kalat na iniwan ng Duterte na mahirap tanggalin, actually legacy. Legacy ng Duterte. Legacy nila yung mahirap tanggalin sa tao. Sinaranasan natin eh. Naranasan natin tumahimik yung komunidad. Naranasan natin halos walang krimen. Alam niyo po ba, may isang nabalita nun, shock na shock tayong lahat. Yung isang sa pagkatapos ng ilang taon na wala na yung mga ganyang mga massacre. Ngayon, normalidad na rin eh. May nangyari na ba ron sa binaril ng mag-asawa o magka-live-in dun sa bus? Nakitang-kita sa CCTV, pumara tapos binaril na lang dalawa. May nangyari na, ang dami na pong krimen na ano, no? Ang dami na pong krimen bigla ngayon na biglang antapang na kagad ng mga tao. Tumapang na uli yung mga kriminal. Yun yung point ko eh.
Nung panahon ni Duterte, talagang thank you very much kay Gregory, mula kay Aquino na yelo hanggang ngayon, kay PRRD lang nabuhay ang pagiging makabayan nating muli, patunay ang Dolomite Beach dyan. Yung mga imposible pong hindi nyo po natin alam nyo yung Dolomite na yan, talagang dyan ako shock na shock eh. Pwede palang linisin ng Manila Bay, hindi ko alam eh. Kala ko mabubulok na lang yan na, sa panahon natin. Yun yung sinasabi nyong kalat na mahirap tanggalin. Yun yung sinasabi nyong mantsa ng Duterte. Sa inyo, negative yun. Kaya, hirap na hirap kayo. Tapos, hanggat buhay si BP Sara, yung threat na makabalik yung mga Duterte, laging nariyan. O, di ba? Tama yun kasi siya yung buhay na ano eh. Siya yung, di ba may kantang ganyan? Living legacy of the leader of the band. Leader of the band, di ba? Si Sara Duterte, buhay na legacy yan ng ating mahal na Pangulo.